Ayan, good afternoon sa ating lahat. Na-miss ko to, Tutor Erwin. Ayan, good afternoon, Tutor Zara. Welcome back. Welcome back sa ating pareho, no? At Yes. dalawang linggo, ikaw hindi lang dalawang linggo, no? Pero ang Itulay ay dalawang linggong munang pahinga, no? Dahil sa ating election season. At ngayon ay magbabalik na naman tayo at maraming nakamiss sa ating mga tutors, no? Lalong-lalo na itong unang nag-comment sa atin, si Enrico Dalupan, na ayan, nag-hello sa atin. Ayan, si Tutor Jane. Hi, Zara Jane. Tutor Zara Yes, Jane. hello, Ayan, good afternoon Enrico. sa iyo, Enrico. Ayan, noon pa, nung break pa yan nag-chat-chat, no? At talagang namimiss tayo. At hello na rin sa mga pumasok kay Akisha Fijo ng Eusebio High School. Ayan. Sige, direct kay yan si Avery Justin ng San Lorenzo Ruiz, si Jessa Jose ng Jones Rural School Isabela, si Paulina Carada ng San Lorenzo, ayan. At hello din kay Engineer Princess Vinarao ng San Lorenzo, ayan. Hello Ang ba? naghihikayat, ang guro ng Basic Calculus ng San Lorenzo, ayan. Hello din kay Paulina, ayan, si Paulina Carada. Nasabi ko na yan. Ayan, so Tutor Erwin, no, grabe. Ang haba ng bakasyon natin. Sana Kumusta hindi ka, Tutor nakatulog ang Zara? mga, Are you okay? I will be okay, syempre naman. Para sa estudyante, laban lang. Oo, siyempre laban lang at ano mga problema ang maranasan nating mga guro ay siyempre hindi natin mahihindian kung ang estudyante ang tumatawag sa atin Oo naman. para gawin itong tulad nitong programa ng Itulay. Ayan, ang dami nang pumasok, Tutor Zara. Pasensya na, no? Hindi na namin mababasa isa-isa, pero yung mga eskwelahan na lang, no? Ang Eusebio High School ng Pasig City, ng San Lorenzo Ruiz Senior High School ng Pasig City rin. Nandito na rin ang taga Jones Rural School ng Isabela. At syempre, ang eskwelahan ko, andyan na, paparating na sila. Ang mga taga Buting Senior High School na mga estudyante ko. Hello, hello sa inyo. Yan, mag-comment na kayo. Mukhang mga nahihiya pa. Ayan, andito na rin. Ayan, hello daw, Tutor Zara, subject teacher ni Angelica Arlene Robusta. Ayan. Ayan, so syempre shoutout sa mga estudyante ko from Eusebio High School. At alam ko namang excited na ang lahat ng mga estudyante natin. Ayan, Ayan, na matuto sa Si Allen Mark De Jesus ng Camarines Sur. Ayan. Ayan. Same mga pare-pareho pa rin mga pangalan at may nadadagdag pa, Tutor Erwin. Si Lawrence Edison daw ay excited na. Yan. Sana lahat ay excited. At kami rin naman ay excited din na na talakayin ang week 3. Biro mo week 3, no? Sana naalala pa nila yung week 2 at week 1 natin kasi 2 linggo rin 'yon, no? At sana ay natapos ng election season, tayo ay dadako na uli sa pag-aaral, no? 2 linggo nating inisip ang ating iboboto nung nakaraang eleksyon. So ngayon ay tayo ay mag-aaral na uli ng basic calculus. Dahil every Friday, sunod-sunod na uli yan, wala na tayong break every Friday, 4:40 to 5:20 ay live na live tayo sa Facebook page at YouTube channel ng DepEd Itulay. Ayan. So, simulan na natin, Tutor Erwin. At sige, at dahil excited na raw sila. Ayan. yes. At sa tingin ko naman ay naipa-refresh ng mga teachers nila ngayong week yung mga dapat nating i-refresh. Correct. Ayan. So, okay, ano kaya ang lesson natin ngayon? Tayo Siguro yan. about ayan. So, syempre, nasa anti-differentiation pa rin tayo. By substitution. Wait lang, i-out ko na lang Sige. Habang nag-out ka dyan, ay, tayo ay nasa week 3 ng quarter 4 at ang ating tatalakayin ay still anti-differentiation. Pero Tutor Zara, no, ang na-discuss natin last time, yung week 1 at week 2, ay yung rules ng differentiation, yung basic rules ng differentiation. At na-discuss na din natin yung, anti-differentiation. No? Basic rules ng anti-differentiation. Ngayon ay ito na namang isang method, no?
isang method ng pagkuha ng anti-differentiation or sabihin na natin integration, Tutor Zara, no? Kasi nakakabulol, no? Anti-differentiation. So, integration by substitution. Ayan. So, paano gagawin ang integration by substitution? At kailan ba dapat na by substitution ang gamitin pag kumukuha ng integral given the function? Ayan. Ayan. So, tingnan natin. So, yung mga expectation natin, no? For this lesson, you are expected to compute the antiderivative of a function using the substitution rule. Yeah. So, for our lesson, yan. Sabi nga dito, no, integration by substitution or yung nakikita natin mostly sa mga books, no, yung mga U substitution. So we now have the integral of f of g of x, g prime of x, dx. Yan. So note that we have g of x and its derivative g prime of x dx. And so, kung mapapansin nyo, no, parang meron tayo dito, no? Anong tawag sa function na to? F of g of x. So, meron tayong composite function dito sa loob na yun, no? So, dyan natin ginagamit yung U substitution. Yan. So, kapag nagkaroon tayo. So, let's have our example number 1. Yan. So, we're going to get the integral of x minus 1 raised to 3 dx. Okay? So, paano kaya natin kukunin yon? So, minsan kasi sa sobrang dami ng nakikita natin, no, sa ating function, may time na nalilito tayo, no? So, ginagamit natin itong U substitution para medyo maging simple siya sa ating paningin. Okay? Yan. So, this one, so the derivative of x minus 1 is 1 or 1 dx. Okay? Yan. So, now we have the integral of x minus 1 cubed dx is equal to, okay? Yan. So, kung kinuha natin yung derivative ng x minus 1 and that is 1 dx. Okay? Then, okay, so that is the same as this, no? So, nilagyan lang natin siya ng constant na 1. Okay? Yan. So, now we have okay, the integral of, kinapi lang natin. So, dito, nag-let tayo ng u. Okay, papalitan natin ng, okay, so, nagkaroon tayo, dito na, magle-let tayo ng u, okay, as x minus 1. So, the derivative of u, okay, is du, and the derivative of x minus 1 is 1 dx. Okay, so, papalitan lang natin yung u, or yung x minus 1 magiging u, and then yung 1 dx magiging du. Okay? So, mas simple siyang tingnan, diba? Okay, saan ang susunod? Then, we apply the integration rule. Okay, yung power rule natin sa integration. So, paano yun? Ang turo ni Tutor Erwin, mag-a-add tayo ng 1 sa ating, okay, exponent. So, ito yun, no? And then, we divide by, okay, kung ano yung exponent natin. So, 3 plus 1. Okay, so we also divide u raised to 3 plus 1 over 3 plus 1. So plus c, don't forget the arbitrary constant. So now we have u raised to 4 over 4 plus c. Okay, so pero hindi yan yung kinukuha natin. Remember that u is equal to x minus 1. So gagawin natin, ibabalik natin siya sa original niyang itsura, no? Whereas u is equal to x minus 1. So yung u papalitan natin siya ng x minus 1 para ma-finalize na yung ating answer. So now our answer is, okay, x minus 1 raised to 4 over 4 plus c. Okay, and that's for our first example. Yan, Tutor Erwin, papusuan muna natin ng ating stream kung nasundan ba nila ang first example natin. Sige nga, at ayan, madali lang naman yan, no? Isa-substitute mo yung u, tapos ibabalik mo rin. So, yung iba, Tutor Zara, nakakalimutan ibalik yung u, no? Dito sa rule natin, pag pinalitan mo ng u, after, ibabalik mo rin. Ang final answer mo ay in terms of x pa rin.
if the independent variable is x. Ayan, ang dami nang nagpupuso sa atin. Pero actually, habang nagdi-discuss ka, Tutor Zara, nag-comment na ng sagot si actually, finlash na ni Direct. Si Leonil Obani, nag-post na siya ng sagot, o, di ba? So, at si Denmark, yan, pinost ni Ayan. Kasi Tutor Erwin, dito sa ating yung substitution, kailangan natin ng mga matitinik na mata, no? Matitinik na mata para malaman kung ano ba dito sa functions or sa mga functions, okay, na nakalatag sa ating integration ang gagawin kong u or kung sa ano yung function na isa-substitute ko as u, okay? Para kapag kinuha natin yung derivative, mas madali nating ma-identify, okay, kung nasaan naman yung du or yung derivative of u. Yan. So, siguro yung iba dyan, talagang, kayang-kaya na, ito, ipapalitan ko muna ng u yan. So, syempre, kailangan natin ng practice para mas mabilis natin or para mas mabilis natin yan na ipaprocess agad. And then, huwag kalimutan na ibalik. Okay, yun nga, sabi ni Tutor Erwin na sa dati niyang function, yung u. Tsaka, Tutor Zara, pag tinuturo ko yan, basta ang sabi ko, kasi talagang minsan trial and error yan sa pagpili ng u, di ba? Basta ang pipiliin mong u na function doon sa given, ay kapag dinerivative mo, yun yung kasama ng dx na matitira. Yes. So, pag pinili mo yung u at pag dinerivative mo yon, dapat yun yung kasama ng dx doon sa function na kinukuha na ng integration. Makikita natin yan sa next example. I-click. Yes. Sana all yan, diba? Diba? Ayan, so now, for our second example, yan. So the integration of, or the integral of x raised to 5 minus 3 raised to 8, 5x to the 4th dx. No? So dahil Tutor Zara, i-interrupt kita konti, no? Yes, ayan, dalawa kasi yung magiging option natin kung anong u. It's either x to the 5th minus 3 or 5x to the 4th. Kasi dalawa yung pinagsama kasi composite function nga. Yeah. Ngayon, ano pipiliin nating u? Is that x to the 5th minus 3 or 5x to the 4th? Kaya sabi natin kanina, ang pipiliin yung u ay yung function na kapag dinerivative mo, ang result, yun yung kasama ng dx. Yung x to the 5th minus 3 ba, pag dinerivative mo, ang sagot ay yung kasama ng dx na 5x to the 4th? Or yung 5x to the 4th ba, pag dinerivative mo ba yon, ang sagot ay yung x to the 5th minus 3. So, doon ka mamimili para hindi tayo mahirapan, no? Go ahead. Tama yung sinabi ni Tutor Erwin, gaya nga ng, hahanapin nyo doon kung alin yung kapag dinerivative mo, okay, nandun siya kasama ng dx. So, yun ang gagawin nating u. So, in this case, our u is x to the 5th minus 3. Okay? So, we get the derivative of u and the derivative of x to the 5th minus 3. So, the derivative of u is du, while the derivative of x to the 5th minus 3 is, 5x to the 4th. Diba? So, this one, the derivative of minus 3 is 0. So, ayan. So, makikita na natin, mas madali na siyang i-substitute ngayon as u. Okay? So, now, ano magiging itsura niya? So, eto yung nilet natin na u, no? So, kung nakikita nyo, so now we have x to the 5th minus 3 as u. Okay, and then, ano yung derivative ng x to the 5th minus 3? 5x to the 4th dx. So, that serves as our du. Yon. No? So, napaka-simple na niyang tingnan, di ba? So, yon ang purpose natin kung bakit natin siya pinapalitan ng u. Okay? So, now, we can get the derivative of u raised to 8 or the integral of u raised to 8 du. So that is u raised to 9. So that's u raised to 8 plus 1 over 8 plus 1 plus c. Ayan. So sa animation, na-late lang siya ng konti. No? So, syempre, anong gagawin natin? Huwag kalimutan ibalik ang original value ng ating u, which is x to the 5th minus 3. Okay? Yan. Yan. So, now we have x to the 5th minus 3 raised to 9. So, ito kasi ang ating final answer, diba?
This is our answer when we integrate u raised to 8 du. So, magiging u raised to 9 over 9 plus c. Then, yung u, papalitan natin. Babalik natin siya sa original function natin na x to the 5th minus 3 raised to 9 over 9 plus c. Ayan. So, unti-unti nang nalilinawan, no? Unti-unti na nating na gets yung ating U substitution na tinatawag natin. So, let's have more examples. So, example number 3. O yan, so maning-mani na yan sa inyo. Sige nga, tingnan ko nga kung maitatype nila ang sagot. Actually, wala silang ibang choice dyan. Kundi 5x minus 2. No? Kaso may ibang mangyayari dito kasi. Yes. Yung 5x minus 2, pag dinerivative mo 5, wala namang 5 dyan. So, anong gagawin? Mga ganyan. Yan. So now, wala naman tayong choice, di ba? Kundi ang gagawin natin, we let u as 5x minus 2. Okay? So now we have the derivative of u is equal to 5 dx. No? So kasi ang derivative ng 5x is 5, then dx. Kakabit lang natin yung dx doon sa 5. Pero ano lang ang meron tayo dito? Dx lang ang meron tayo dito. So ang kailangan lang nating matira ay dx. So, paano mangyayari yon? So, we divide both sides by 5 or we multiply both sides by 1 over 5. So, now, meron na tayong dx alone. Okay? Kasi walang katabi ang dx dito eh. So, dapat talaga wala siyang katabi. No? Kapag, so ang ginawa natin, we multiply both sides by 1 over 5. Okay? Yan. So ngayon makikita niyo na no kung paano natin siya isa-substitute. So, anong mangyayari sa ating function? So, ano yan? So, yung dx natin is equal to 1/5 du. Ayan. So, tinanggal natin yung 5 dito kanina. No? So, we multiply 1/5 doon sa du. So, ang dx natin, pinalitan natin siya as 1/5 du. And then yung 5x minus 2 raised to 7, ginawa naman natin siyang u raised to 7. Okay? So, yan. Applying the law of integration, no? So, 1/5 nilabas natin siya. So, now we have this. Then, apply the law of integration. So, ano mangyayari dyan? Yung u raised to 7 natin ay magiging u raised to 7 plus 1 over 7 plus 1. And then, don't forget to multiply it by 1 over 5. Kasi meron tayong constant doon sa labas na 1 over 5. Or may coefficient tayo sa labas na 1 over 5. So, ano mangyayari dyan? Yan. So, let me now simplify this. So, we now have u raised to 8 over 8 times 1 over 5. Yan. Okay. So, ibabalik na natin siya sa original niyang itsura, no? So, we have 5x minus 2 raised to 8. Okay, yes. So, nakita ko yung mga estudyante natin, no? May mga sagot na sila dito. So, for our example number 3, ayan. So, nakasimplify na yung kay Denmark. Okay, naka-over 40 siya. Okay, same as with Cherico. Okay, so for our final answer, we have 5x minus 2 raised to 8 over 40. Yan, pakipusuan naman yung may mga tamang sagot dyan. Okay, yan. So tama no, plus C. Don't forget yung plus C natin. Okay? Yan. So galing. Palakpakan niyo yung mga sarili niyo, pusuan niyo yung mga may tamang sagot dyan. Okay, so for our example number 4, so now, yan, Tutor Zara, may square, yan tingnan natin level of difficulty ng mga examples na. Ito kasi baka may umiyak kasi may naka-fraction na siya, at the same time may square root pa, no? Kaya ang sinasabi natin sa ating mga students ay kahit may mga square root, pwede mo naman niyang i-rewrite, no? Para kung nahihirapan tayo sa square root, pwede natin tanggalin yan, no? I-rewrite natin. So, dito natin makikita kung paano ang process nito. Oo. Gaya nga sa mga sinabi nung naunang discussion ni Tutor Erwin, anong ginagawa niya kapag mayroon tayong square root sa ating function? So, ang ginagawa natin, syempre, i-change natin siya into
rational exponent. Okay? So kapag nilagay nyo ang square root dyan, it means na meron kang exponent na 1/2. Okay? Tandaan po yan, di ba? Kapag square root, anong ibig sabihin? Meron tayong exponent na 1/2. Ayan. So, yan. Katulad pa rin ang ginagawa natin. So, ano yung rule number 1? Locate natin or hanapin muna natin kung ano yung ililet natin as u. Okay? In this case, we left u as x squared plus 1. Okay? Kasi ang derivative ng u, okay, ay 2x dx. No? So, ano yung derivative ng x squared? Derivative niyan ay 2x, then dx. So, kung nakikita nyo, ayun siya, no? Nandun na siya. So, pwede na natin i-direct substitution or i-direct natin substitute yung du doon sa 2x dx. Diba? So, ano kaya magiging itsura niyan? Yan. So, kinuha niya yung 2x doon. Okay? Itinabi niya dyan. So, para magkaroon ka ng du. No? So, yan ang magiging itsura niya. No? Yan. So, now we're getting the integral of 1 over square root of u du. Okay? Then, what's next? Yan. So, 1 over u raised to 1/2 kasi ito, di ba? 1 over u raised to 1/2. Pero ang gagawin natin, okay, magne-negative exponent tayo since ang radical sign ay nasa ilalim. So, gagawin natin, pag ginawa siyang numerator, okay, magkakaroon tayo ng negative exponent. Then, we apply the integration law or rule. Okay, so now we have u raised to negative 1/2. Anong integral niya? No? So, now we have u raised to negative 1/2 plus 1 over negative 1/2 plus 1 plus c. Tingnan ko nga kung nakikita ko yung mga sagot dito. So, sabi ni Denmark, 2 square root of x squared plus 1 plus c. So, si Jericho naman naka-rational exponent. Okay, si Bianca naman naka-word 2 square root of x squared plus 1. So, tingnan natin. No? Pare-pareho ang kanilang mga sagot. So, tingnan natin. Okay, so now we have u raised to 1/2 over 1/2 plus c. Okay, yan. So, matatandaan nyo, since this is over 1/2, we are multiplying by the reciprocal, which is 2 over 1. So, now we have, okay, 2 times u raised to 1/2. Then, let's go back to the original value of u, which is x squared plus 1. Yan. So, put u equals x squared plus 1. So, ibabalik na natin yung original value ng ating u, which is x squared plus 1. So, now we have 2, okay, actually, there's 2 quantity x squared plus 1 raised to 1/2. So, nire-write na natin siya na 2 square root of x squared plus 1, then plus c. Ayan. So, pusuan natin yung mga classmate natin dyan na may tamang sagot. Ayan. So, very good kayo dyan, no? So, hindi pa tayo nakaka-arrive sa ating final answer. You know, may mga sagot na sila. So, sa tingin ko nga, Tutor Erwin talagang naituro o talagang review na lang sa kanila to ngayon. At wag nilang kakalimutan yung plus C sa final answer ng yes. Okay? So, dito tayo sa ating activity. Let's try. So, tingnan natin kung gaano kayo kabilis. Okay? So, lalagyan nyo lang number and then kung anong letter ang kanyang sagot, no? So, matching type tayo. Nandito yung mga integral, okay, nasa column B. Nandito sa column A ang ating function. Okay? Yan. So, tingnan natin. So, number 1, ready na ba kayo? Ayan. So, sa tingin ko ready na sila. So, let's have number 1. Dami ng puso. Ready na sila. So, now we have the integral of x minus 4 raised to 3 dx. Okay? So, ano Tutor Zara, lagyan nila yung ng number, no? Number 1, tapos letter. Ayan, si Glien ang top 1. Ang top 1 natin si Glenn at sinundan na ng sagot. Yan, letter E. Yan, sinundan na ng letter E.
Okay, so the correct answer is letter E. Yan, ang galing naman. So, active ang ating mga estudyante ngayon. Let's have number 2. Okay, type 2. And then the letter of your answer. So, the integral of x plus 1 raised to 5 dx. Sino may napakabilis naman talaga ng internet ni Glenn. yung iba 1 pa rin ang sinasagutan. Si yung nauna, si Glenn ay nakasagot na agad, no? Letter D. Bilis Keyboard warrior talaga. So, the correct answer is baka ako mamali ng sagot. Letter D. Okay. Ayan. So, number 2 is letter D. Naka-fiber ang internet. Ang lakas. Kaya ang nga. bilis. Okay. So, number 3. Okay, the integral of x minus 5 raised to 4 dx. So, what is the answer? Type 3 and the okay, correct answer are yung inyong answer. Yan. Bilib na talaga ako kay Glenn. Yan. Oo nga. Sa uli. Sige. Sana all naka-fiber. Ayan. So, yan. So, tama yung mga sagot ng ating Yan, si Mariel. Medyo na late ang internet ni Mariel. Ayan. Kasi nasa number 2 siya. Okay. Yan. So, the correct answer is na nakikidata. Naka-data. Naka-only data. Oo. Baka nakiki-hotspot mga ganun. Okay. So, number 3 is letter C. Ayan. Number 4. Medyo challenging yan number 4. Tingnan nga natin si Glenn. Sige nga, number 4. Number 4. Parang tayo yung mahina na-excite, no? Ayan, sa sobrang bilis ng internet ni Glenn, 5 na sinagutan niya. Okay. So, ang ating first commenter na tama ang sagot. So, for number 4 is Frances. So, yan. Si Frances. Kasi si Glenn, 5 na sinagutan niya sa sobrang bilis ng internet niya. 5. Kaya pala ang tagal niyo sumagot sa 4 kasi 5 na yung sinagot. 5 yung sinasagutan. Ayan. So, syempre, ang ating number 5 ay letter A. Yan. So, now we have integrals yielding to exponential and logarithmic functions. So, example, find the antiderivative of the exponential function e raised to negative x. Tutor Zara, iano ko lang yung e to the x, no? Di ba yung e to the x, siya yung function na kapag dinerivative mo ay siya pa rin, e to the x. So kapag in-integrate mo naman siya pa rin, pero may plus c na. So the integral of e to the x is e to the x plus c. Pero ito, ni-negative yung exponent. So ano kayang mangyayari, no? Kapag may negative yung x na exponent? Ayan. So, anong ililet natin as u? So, syempre, yung exponent ng letter E. Okay? Kasi yun yung ating function. So, this one's considered as exponential function. Or, ito yung tawag natin, pag naka-E tayo, ang base natin, then we have the natural exponent. Okay? So, natural exponent ang E, ano yung ililet natin sa U? Yung kanyang exponent. So, in this case, let U equals negative x. Okay? So, ano yung du? Du is negative 1 kasi the derivative of negative x is negative 1, then dx. Okay? So, tingnan nyo, no? dx lang ulit yung nandito. So, we divide both sides by negative 1. Okay? Para dx lang ang matira. Then, syempre, papalitan natin yung dx ng negative du. Okay? So, tingnan nga natin. No, yan. So, anong nangyari? So, eto, yung negative x natin, no, pinalitan natin ng u. Okay, then yung dx natin, pinalitan natin siya ng negative du. Okay? Pero yung negative natin, inilabas na natin siya. No? So, now we have negative integral of e raised to u du. So, remember, no, ano yung integral ng e raised to u? Ay, ng e raised to x, dx. Ayan. So,
ano yung ating integral? So, yung integral niyan, yun pa din, e raised to u pa rin. Pero since may negative tayo sa labas, okay, now we have negative e raised to u, okay, then plus c. Okay? So, ito yung sabi na ni Tutor Erwin, no? Ito yung kapag in-integrate mo, e raised to x dx. Yung integral niya, e raised to x pa din, pero may plus c. Okay, then let us go back to the original value of u, okay, and that is negative x, no? So we now have negative e raised to negative x plus c as our final answer. Ayan po, no? Ayan. Sige nga, tingnan natin, papusuan muna natin ang stream kung nakakasunod pa sila sa ating exponential function. Hello kay March Ramos Agbayani na napasok niya yung sagot niya sa number 5 kanina. Ngayon lang nakapasok. Okay. Ayan. So, hello din sa aking pinsan. Kapapasok lang. Hello, Kuya Warren. Ayan. So, let's have example number 2. Evaluate integral of 3 raised to 5x dx. Okay. So, ano kaya yung ilalet natin as u dyan? So, again, ang ating exponent. Okay? Kasi exponential function. So, yung function na ilalet natin nandoon sa exponent. So, now we have u is equal to 5x. Okay, so getting the derivative. So, we have du is equal to 5 dx. Again, dx lang yun nandito, no? Kasi wala naman tayong nakikitang 5 dyan. So, kailangan dx lang din ang matira doon sa right side natin. So, we divide or we multiply both sides by 1 over 5. Ayan. So, palitan na natin sila ng letter u, no? So, yung 5x as u and yung dx natin as 1/5 du. No? So, anong gagawin natin ulit dyan? Ilalabas natin yung 1/5. Yan. And then we apply the rule. Ano nga ba yung rule natin pagdating sa integral ng a raised to u? Okay, so meron tayong formula for that, no? So, formula natin is a raised to u over ln of a. Okay, so sa mga plus c sa mga nakalimot, no? So ang ating what is the integral of a raised to u du? So ang integral po ng a raised to u du ay a raised to u over ln of a plus c. Okay, pero meron tayo ditong meron tayo ditong 1/5, no, na coefficient sa labas. So, we're going to multiply that, okay, doon sa ating 3 raised to u over ln of 3. Okay, so for our final answer, we have, 1/5, 3 raised to 5x, okay, kasi ibabalik na natin yung u as 5x over, ln of 3, okay, or pwedeng 3 raised to 5x over 5 ln of 3 plus c. Okay? Yan. So, another example for exponential function. Okay? Yan. So, ganadong-ganadong ating mga ngayon, ating mga keyboard warriors. Oo. Meron pang sumagot na 243. Tutor Erwin, talaga sinimplify nila. Yung 3 to the 5th. Oo. 243 raised to x. Ayan. So, anong gagawin natin sa susunod? Example number 3. Yan. So, yan. Okay na yan. Yan, tayo. Yan. So, ano kaya magiging natin dyan? U? U? O, syempre. So, para pareho lang ito ng mga nakaraan natin. So, but in kaya this lang yung case, 1 over u is ln of 1 over u. Oo, di ba meron tayong ibang case dyan kapag nagkaroon tayo ng 1 over u. Kasi remember, no, kapag ito naging u raised to negative 1, so magkakaroon tayo ng negative 1 plus 1 sa ilalim. So, ibang case yan. Hindi natin ina-apply yung rule natin na
plus 1 sa exponent, then plus 1 din doon sa denominator kasi magkakaroon tayo ng negative 1 plus 1 doon sa ilalim. So, eto, iba ang kanyang formula. So, remember, the integral of 1 over u du is ln of u. Okay? Plus, Tsaka may, Tutor Zara, may condition kasi baka may magtanong, pwede bang gawing u to the negative 1 du, tapos gamitin yung power rule? Kasi may rule tayo sa power rule na the exponent cannot be negative 1. Yeah, ganon. At saka magkakaroon din tayo ng negative 1 plus 1 sa ilalim. So, let that be 1 over u kasi meron na siyang formula doon na it is the natural log of the absolute value of u. Yes. Or yung pag hindi naman u yan, yung dx over x, that is ln of the absolute value of x. So, wag nang i-akyat. Okay. Or sa ibang book, yun nga, sabi ni Tutor Erwin, no? So, integral of dx over x, or kung dito naman, integral of du over u. Okay, yan. So, ano ang magiging formula natin dyan? That is ln of absolute value of u. Then, let's just change the original value of u, which is 3x minus 1. So, now we have ln of the absolute value of 3x minus 1 plus c. Okay, yan. So, alam niyo na kung bakit hindi natin ina-apply ng power rule, no? Si 1 over u, or yung negative exponent. Dahil po doon. Okay? Yan. So, let's try this na naman ulit, no? So, dating gawin. So, anong gagawin natin? Lihamado na naman yung mga naka-fiber. No? Oo. Type number and then your answer. Okay, so let's have number 1. Yan. Yan. Integral of e to the x plus 3x, 3 to the x dx. Alin sa column B yung kanyang integral? Ayan. Asan na si ano? Okay, so let's have number 1. Type 1 and then your answer. Ayan. Medyo traffic kasi maulan sa labas, kaya nata-traffic ang ating mga comment. Pero yan na, si Frances ang unang nakapasok ng comment. Letter E. At si Glien ay pangalawa, letter E din ang kanyang sagot. Okay, so the correct answer is letter E. Ayan. Galing naman. Next, number 2. Next, Listen number natin, 2. Tutor Zara, at mukhang may bell na si Tutor Rob. Ayan ang kanyang mahiwagang bell. And number 2, integral of 5 to the x. Pag may lumabas ng number 2 dyan. Okay, so the answer is letter D. Yan, tama. Okay. How about number 3? Ayan. Integral of baka sabihin nila, hindi pa nga kami kami nakakapag-type ng sagot eh. Dilipat na agad. Balikan Okay, na lang so nila, tapos number try nila. Baka mamaya si number 5 na agad ang isagot. Okay. Ayan, so ano kaya yung number 3 natin? Si Glien. Inintay ko yung sagot ni Glien sa number 5. Ay, ano ba yan? Nalipat. Number 3 is... Ayan. So, ano yung number 3 natin? Ipakita mo na kaya, Tutor Zara, pati number 5. Ipakita na natin number. Ayan. Sige, yan. Sagutan nyo na ng sagutan. Go nyo na. Sagutan nyo na sagutan. Ayan. Tama yung number 3, letter C, no? Yung nagsagot ka na. Okay. At si Glien, pati number 45, nakasagot 4B na siya. and 5A. Number 45. Ayan. Number 45. Ayan, 4B, 5A. Yan. Okay lang yun, Tutor Erwin, na mabilis yung pagsagot. Ang mahirap lang yan, wala pa yung tanong. Tama agad nasagot na, di ba? Hindi kasi by elimination eh. Oh, nasagot na yung 3 at 4. Edi yung natitira yun yung 5. So, paano to, Tutor Erwin? Yan. So, papakita natin yung mga formulas. Yung mga formulas na lang ng circular functions, yung mga inverse circular functions. At saka yung mga inverse. Yung mga may arc sine, arc tangent, arc cosine, at arc secant. So, anong pagkakaiba nito? Pag substitution, substitution tayo. Ito, 1. Okay? Ito, meron tayong a square dito. Yan. So, ganun siya, no? So, dito, du
over 1 Basta per kapag 1 yung square function, dito, after A squared nag-let to sila Z. ng A at saka nag-let ng Yes, U, yes. ay naging ganyan ng forma, ang depende kung saan sumakto, no? Yun na agad ang sagot. Arc sign of... Yung negative Yes, 1 na yes. symbol doon, no? That's a arc sign. Huwag nyo siyang babasahin ng sign to the Inverse, negative 1. Ang inverse. kasalanan Yes, yan. Arc Kasalanan sign. yan sa math. So that's arc sign of U or inverse of sine U plus C. Yan, mga ganun ba? Ayan. Ayan. Yan mga examples dahil Ay, sorry mga no kung examples natin. dahil nakaantabay na ang aming director na si Tutor Rom sa pagbebel ng aming oras. Ayan, na pwede niyo Pwede na naman i-browse yan. i-screenshot. Correct. Ayan. Or pwedeng i-post kapag nagre-replay. Yan. Okay. Nagko-comment na si Tutor Rom. Tutor Rom, wait lang. Ayan. Para sa bayan. Ayan, papakita lang natin kung paano nabubuo yung arc sign, arc tangent sa mga integration na ganyan. No? At pwede naman nilang balikan yan at magbibigay tayo ng activity sheets para dyan, para kung gusto nilang mag-aral-aral ng content. Oo, maganda pang banding sa family. At kung may tanong kayo, ay pwede naman nating sagutin. No? I-PM lang tayo sa ating mga Facebook pages or yung kanilang mga basical teacher. No? Pwede nilang tanungin agad. Yan. So, ito yung screenshot natin. Pa-screenshot natin. Additional Sige, activity. yan yung ating assignment. Yan yung ating balikan sa next Friday. Pag tama yung sagot nila dyan. Ayan. Hindi namin sasabihin yung sagot. Pero may pattern. Joke. May pattern. May pattern eh, no? Ayan. So, sabi nga dito, there is no substitute under the heavens for productive labor. It is the process by which dreams become realities. Iba ka It is ngayon, the Tutor process Zara, by ah. which May pa-valuing. innovations become dynamic achievement. May pa-valuing ka na ngayon, Tutor Zara. Ayan. Siyempre, ikaw gumawa nito eh. Ayan. So, ito yung ating references. At thank you din sa Division of Pasig City. Yes yung po. kanilang module, ating module sa Division of Pasig City. Salamat sa Ang mga ating magagaling na writer na